with our best player of the game. Sabi ko sa kanya, bakit malinis pa yung jersey niya? E nilinis na yung buong court. Gumapang siya dyan. Lara May Silva, congratulations. Hello po. Yan. Congratulations. Thank you po. Currently, our best libero so far in the competition. #1 in receiving and in digging. Pinakita mo yan dito sa laban na to. Una muna, gusto kong malaman yung pakiramdam ninyo. Kasi alam ko talagang tinrabaho nyo tong laban na to. Sobrang saya po kasi parang first time ulit namin makabalik sa finals po. Kaya sobrang saya po namin yan. Halata naman po eh. That's right. Oo nga, this assures you of a seat at least, well, inches closer to the Final Four. That will be finalized in the coming days. You saw her numbers earlier. 29-16. Ano lang yan? Regular day lang yan para kay Lara May Silva. And malinis pa ang jersey niya. Malinis pa nga. Malinis pa. Oo, ang jersey niya. Okay, pag-usapan natin yung mga nangyari dito sa labang na to. Sinasabi namin kanina ni Shola, parang lahat na ng elemento ng isang volleyball match nangyari dito. Okay, unahin muna natin kasi nakauna sa inyo. Ay, di. Tama ba? Yeah. Dito sa ang Lady Red Spikers. Set number 1. Hindi, kayo pa lang nakauna. Dalawang sunod na set. You went down 2-1. Okay. Anong sinabi sa inyo ni Coach O in between sets? Sabi niya lang po parang pagtiyagaan po namin every set. Tapos parang kailangan po naming trabahuin kasi mahirap po talaga. Mahirap po yung kalaban namin. So, tiyaga-tiyaga lang po. Yun lang po yung sabi niya. Tsaka maniwala lang po kay God. Maniwala kay Faith God. lang po. Sige, bago kayo ipasa kay Shola, kasi kumpiyansa yung mga spikers ng San Beda, si Angel Habacon, Sophie Kagalawan, ikaw lahat yung umabsorb ng mga atake nila. Sige, anong nasa isip mo at anong pakiramdam na nasa posisyon ka na gano'n na ikaw talaga at effectively na iaangat mo yung mga palo nila? Nakaka-pressure po kasi Angel Habacon po eh. Last game pinanood po siya namin. So, 36 spikes. Ang gagawin ko po doon? Parang ganun. Pero sabi po ni Coach, parang hindi lang po ako yung dapat magtrabaho. So, teamwork po dapat. Tinulungan naman po ako nila. Yan po. Nahirapan ka ba dun sa power? Sobra po. Okay. I-ice mo na to mamaya. Papapiti na po ako. Papapiti ka na. Okay. And yung teamwork, nakita nga naman talaga natin kanina. Gusto ko lang itanong kung ano yung naging mindset nyo, especially nung set 4, na pinasok ni Coach Edgar yung mga nasa bench niya. Lamang kayo nun. Oh. Sobrang laki ng lamang niyo, pero nahabol pa rin kayo. Yung sabi po ni Coach O, parang tiyagain lang din po. Yun lang po sabi niya. Tapos have faith po. Yun po yung palagi niyang sinasabi sa akin. Pag nawawala po kami, mangingi lang po kami sa taas. Yun lang po. Meron bang konting gulat nung mga second string players na ni Coach Ed yung ginamit niya? Kasi yung stretch na yon talagang nagtuloy-tuloy sila bago kayo talagang fully naka-adjust. May gulat ba ng konti? Opo, parang nag-adjust din po kami siguro. Tapos nagulat din po kami kaya alata naman po na parang nag-iba po yung posisyon din namin. Okay. Yes. Mukha din nag-iba yung galaw, yung body Opo. language nyo nung set 4 na yon. Okay. Lara May, ibang Lara May Silva kasi nakikita natin ngayong season 99. Iba yung ginagalaw mo. It started in beach volley. Although last year, champion kayo beach volley. Back-to-back kayo ngayong season. So, ikaw ba, anong klaseng preparation yung ginawa ng Lara May Silva para maging #1 sa digging, #1 sa receiving sa NC? Wala naman pong preparation. Siguro... Wala. Wala. Oh, Marcy, Siguro wala hindi. pa siyang preparation. Training lang po talaga. Tiyaga lang po. Tapos pinapanood ko lang po yung mga, kung sino po yung mga spiker ng kalaban. Tapos doon ko po inaaral kung saan pupunta yung mga bola nila. So, doon po ako nag-focus. okay. Kumbaga yun ay nagiging preparation niya. Yung Opo. pag-aaral ng mga Opo. attackers ng kalaban. Correct. Ito gusto kong malaman, Lara May, kasi naka-experience ka na ng success sa beach volleyball scene last season. Nag-translate pero kinapush kayo ng konti sa indoor tournament. Ngayon, ito na, papalapit na, makakapasok na kayo sa susunod na stage ng ating kompetisyon. Ikaw naman, gusto ko malaman yung nararamdaman mo ngayon kasi syempre, tuloy-tuloy na. Beach volley, tapos indoor, parehas kayong pasok sa next stage. Sobrang saya po kasi first time ulit namin makabalik dito. So parang nasa heaven po kami ngayon. Sobrang saya lang po namin and nakaka-pressure po. Pero pagtiyagain po namin. And very much deserved para dito sa Letran Lady Knights. Lara May, pagkakataon mo nang batiin lahat ng nanonood sa iyo ngayon.
I'm grateful that we get to recognize her efforts on the court, Yes. 'di ba? Kasi usually sila, Gia, yung mga scorers sila ngayon, floor defense ni Lara May ang nire-recognize natin. Go ahead, Lara. Binabati ko po yung family ko po sa Iloilo, yung lola ko po, yung papa ko po, and Boss Frank, SDA family, yung Letran community po, yung mga alumni po na palaging sumusuporta sa amin, si Sir JP po, thank you, and kay Father Big po, thank you din po sa mga teammates ko na andyan po palagi. 29 excellent digs, 16 excellent receptions, pero fresh pa rin. Si Lara May Silva, libero po ng Letran. Lady Knights, congratulations. Thank you po. Congratulations. Thank you. Ayan, Lara May Silva,